Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, medyo nalagay ho sa alanganin po, ito hong si Ambassador Teddy Boy Locsin, ang ambassador po ng Pilipinas sa United Kingdom, mga kabida. Matapos pong lumabas po ang isang post na di umano nanggaling daw sa kanya, mga kabida, kung saan po ay sinabi po niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte daw ay hindi ho inaresto ng ICC, kundi ito po ay kinidnap po mga kabida ng mga Pilipino. Okay? Malinaw po dun ho sa post na yon. At although hindi pa po kinonfirm ng Department of Foreign Affairs na itong post na ito ay nanggaling ho mga kabida kay Teddy Boy Locsin, pero pinagpapaliwanag po ngayon ito hong si Ambassador Locsin ng Department of Foreign Affairs. Po? Okay? Ito, babasahin ko lang po. Ito pong post, mga kabida, mula sa GMA News Online. DFA seeks clarification from PH Envoy Locsin over Duterte kidnap remarks. Ayan. Ito po, mga kabida. Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro said she would seek clarification from Philippine Ambassador Teodoro Locsin Jr. on the remarks he posted on social media wherein he accused Filipinos of kidnapping and turning over to foreigners former President Rodrigo Duterte, who is facing charges of crimes against humanity before the International Criminal Court. Ayan. So, yun po yung action na ginawa po ngayon, mga kabida ng DFA, Pinagpaliwanag po nila ito hong si Locsin. Okay, kung bakit ginawa po niya yung post na yon, kung sa kanya talaga yung post na yon, mga kabida. Okay? Kasi unang-una po, parang it runs contrary o contradiction doon ho sa ginawa po ng Marcos administration. Para bang sinabi po dito mga kabida sa kanyang post na yung paghuli po, okay, kay dating Pangulong Duterte at pagdala ho doon po sa The Hague, Netherlands, isang huri po yon ng kidnapping. Pag-kidnap po sa kanya, mga kabida, okay, papuntang The Hague, Netherlands. Okay? Yun naman talaga yung contention po ng pamilya Duterte, mga kabida, at ng kanyang mga supporters na si dating Pangulong Duterte ay kinidnap, hindi ho inaresto po, mga kabida. Unang-una po, labag po yun, hindi lang po sa batas po ng Pilipinas, kundi sa batas po ng The Hague. Ito hong sinusunod po nilang Rome Statute po, mga kabida. Kasi malinaw naman po doon sa Rome Statute na kailangan hong idaan muna sa isang competent court kung sino man po ang aristuhin po mga kabida, ng isang international tribunal, okay, na isang mamamayan na isang bansa. Okay, bago po siya i-turn over doon po sa international tribunal, Pero hindi daw 'yon ginawa mga kabida ng Philippine government. Sa halip po, diniretso po mga kabida to The Hague, Netherlands, doon po sa International Criminal Court, So doon pa lang meron pong paglabag po, mga kabida, na ginawa. Okay? So hindi daw 'yon isang lehitimong pag-aresto, kundi isa daw yung uri po ng kidnapping. Na ang gumawa daw mga kabida, itong mga Pilipino. Wala naman pong ibang Pilipino na gumawa po doon, Unang-una ang mga pulis. Ang umaresto sa kanya, mga pulis. Alright? Sa pamumuno po ng dating PNP chief na si Nicolas Torre III, mga kabida. Okay? Pangalawa po, ang tumulong po dito, para ho makonsummate yung arrest mga kabida kay dating Pangulong Duterte, ito hong mga opisyal po mga kabida ng Marcos administration. Okay? Kung maalala po ninyo, malinaw po doon ho sa findings po ng Committee on Foreign Relations po mga kabida, ni Senator Amy Marcos. Malinaw po doon mga kabida na illegal daw yung pag-aresto. Okay? Kay dating Pangulong Duterte, mga kabida. Kasi yun nga hindi po
dumaan sa tamang proseso, ano, at saka nilabag daw yung kanyang karapatan, yung due process po, ano, mga kabida. So, yun po, ano. Now, ang mangyayari ho dito, kung mako-confirm po mga kabida na talagang si Ambassador Locsin po ang nag-post po doon, ano. So, posible hong i-recall po ito, mga kabida, no? Kasi hindi naman po maganda, no, na isang ambassador, miyembro po ng Marcos administration, running against the policy, running against the decision of the government, ano, of the administration. So, posible hong pinaka-worst po dito is tanggalin ito hong si Ambassador Locsin bilang ambassador po ng Pilipinas, ano, sa United Kingdom. Actually, mix yung reaction ho dito, ano, mga kabida, sa post na ito. Okay, kung totoo man po na nanggaling po ito kay Ambassador Locsin, ano? Kasi unang-una po, marami hong natuwa dito sa kanya hong post. Okay, lalong-lalo na po ito po mga supporters po ng dating Pangulo, ano, mga kabida, because it confirms doon ho sa stand po ng Duterte family, ano, na yung kanilang patriarch po, mga kabida, ay kinidnap, hindi po inaresto, ano. Sa kabilang banda naman po, binatikos din, ano, ito hong post po ni Ambassador Locsin. At isa po sa mga bumatikos po dito, mga kabida, ito hong si Attorney Wilfredo Garrido, ano, dati hong IBP President, mga kabida. Alright? Sa mga bumatikos po kay Locsin, sinasabi po nila, parang trinidor daw niya, no? Ito hong kanyang appointing authority. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi, gaya ng sinabi ko po, it ran against the decision of the Marcos admin to arrest the former president and turn over him to the ICC or International Criminal Court. Okay? Parang yung post went against doon po sa decision po ng Marcos administration, ano? At lumabas po doon na illegal, mga kabida, ano? So, since illegal, ang contention doon kinidnap ito hong si Digong, hindi po inaresto, mga kabida. Kasi pag sinabi mong kinidnap, labag sa kalooban mo, ano, yung pagsama mo doon, alright, nung siya po ay hinatid po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Alright? Wala hong magawa si dating Pangulo that time, kasi unang-una po gobyerno na po ang nagpahuli sa kanya, ano, mga kabida. And even the family, wala hong nagawa. Kaya ang tanging ginawa po nila, mga kabida, ito hong pamilyang Duterte, dumaan po sa legal process, ano. Pumunta po ng Korte Suprema, nag-file ito hong si Basti Duterte at Kitty Duterte ng habeas corpus. Unfortunately, wala hong aksyon na ginawa po ang Korte Suprema po dito, ano, mga kabida. Okay, hanggang ngayon, nakabinbin pa rin. Hindi natin alam kung ano na pong nangyari po dun ho sa petisyon na yon, ano, mga kabida. Kahit man lang, naglabas po ng desisyon ng Korte Suprema, ano, na legal po ang ginawa po ng gobyerno po ng Pilipinas, despite sa paglabag ho, mga kabida, sa isang provision po sa Rome Statute, ano. Pero wala wala akong ginawa, ano. So, back to Ambassador Locsin. So, may posibilidad po na kung hindi ho ma-explain po ng maigi po, ano, ni Ambassador Locsin yung kanyang post, mga kabida, kung totoo yung kanyang post, talagang sigurado po ako, baka magbalot-balot na po, ano. Ito hong si Ambassador Locsin, pabalik po ng Pilipinas, ano, mga kabida. So, yun po. So, sa tingin ho ninyo, panggigipit po ito, yung ginawa po nilang pagpapa-explain po, ano, ng Department of Foreign Affairs kay Ambassador Locsin, o talagang nararapat lang po ito, mga kabida, considering isang diplomat po itong si Locsin, ano, mga kabida, at hindi po dapat mangingialam pagdating ho sa affairs po ng politika, no? Okay? Kasi ang nangyari po dito, parang nangingialam daw ito hong si Locsin sa affairs po ng politika, ano, dito sa Pilipinas, mga kabida, na hindi naman po sakop dun ho sa kanyang mandato bilang ambassador po ng Pilipinas sa United Kingdom, mga kabida. So yun lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong tingin
opinion at pananaw dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all mga kabida para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.